Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo po muli ay mag-aral sa tanang Panginoon Diyos. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Pray. O Lord God, ingatan Panginoon. Kami po ay muli nagpapasalamat na ginawa mong buhay sa amin sa araw na ito. O ang Panginoon, kami magkakapatid ay sama-sama po na magsamba, umami na may kagalakan sa aming mga puso. Kapag-puriyan ka Panginoon Diyos. Muli namin hinihiling sa banal na Espiritu na kami po ay pangunahan itong maaral nito. Aming mo kalawaan at ito po ay masalan namin sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po hindi Panginoon. Ito po ay ang dalangin namin at pasalamat sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Good morning po. Tingnan natin. Before we start, maraming beses tayo narinig po ang tungkol po sa mensahe po natin na tungkol po sa ano yung mga problema, trial, marami na po tayo narinig na ganyan. So, inuulit-ulit ng mga future, ang mga pag-aaral na ito. Pero sa mga ganito po, ay ating pong tatalakayin muli ang tungkol po dito sa paano ba po magkaroon ng kaligayahan sa mga pagsubok. Lahat tayo dumaranas ng pagsubok. May pagsubok na gawa ng kapaligiran, may pagsubok na gawa naman natin sa sarili natin. So, iba't ibang klase ng pagsubok at may pagsubok din dahil ikaw ay tapat na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Kung minsan, ang mga pagsubok sa buhay natin na hindi naman tayo tapat sa Panginoon, nangyayari sa buhay natin, sinisisi natin ang Panginoon Diyos Yan na po nangyayari at tayo ay nababagabag. Marami din po dahil sa problema, ito ay mga nagpapakamatay, po, nahihirapan ng buhay, at dito po, ang sinasabi. Katulad po sa ating po mga teksto ngayon sa James chapter 1, kung babasahin natin. Bigyan natin sa pamumuhay natin ng pananampalataya. Pag sinabi pong pananampalataya, napakaganda pong basahin ng libro ng James o Book of James. Napakasarap pong basahin po yan simula sa chapter 1 pag matapos po ninyo. Maganda pong babasahin po ninyo yan. Pero kung titignan natin sa atin ang halaga at pangangailangan ng pananampalataya sa bawat aspeto ng buhay kristyano. Kung minsan kasi, nawawala tayo ng pananampalataya. O, you believe in God, yes, you believe in God. Pero yung pananampalataya ang sinasabi, pagtitiwala, na ginagawa, naniniwala naman kay God, titiwala kay God, pero bakit may mga pagsubok pa ako? Yan ang mga tanong ang sinasabi na sa buhay na ito. So, basahin lang sa Bicang Lesson, yung King James Version. Sabi niya, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. So, unang-unang pagkasagan ng Panginoon, ibilang mo raw ito na parang kaligayahan. Pero how are we going to have joy kung tayo po ay may mga kaya sa pagsubok? Sabi niya kasi, in verse 3, pinaliwanag niya, knowing that the testing of your faith produces patience. So, pinaliwanag niya ito. Tapos verse 4, dinito niya paliwanag. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So, kung titingnan ninyo, ibilang ka natin ng may kaligayahan ng mga pagkaya. Tapos, sa huli-huli ng verse 4, sabi niya, lacking natin. So, may kasagutan. Kaya, any of you, sabi niya, kung walang kayo sa inyo ng mga kaalaman, humingi na sa Panginoon Diyos. So, napakalaga sinasabi ni James ng prayer ay mahalaga. No? Kung tayo ay may mga pagsubok. So, ang sinasabi niya ng wisdom dito, kung hingin mo ng wisdom, naman mo, bakit may pagsubok ka? Malaman mo, ano yung pagkakamali mo? Malaman mo, bakit ka sinusubok sa pananampalataya mo? Yun ang hinihingi na, sabi niya, nahingi natin sa Panginoon Diyos. No? Kaya sabi niya, let him ask in faith. Nung wala kang malinlangan o view doubt, para ka daw alon sa dagat. No? Kapag tayo ay nagdadoubt sa Panginoon Diyos. For let no man suppose that he will receive anything from the Lord. Kung wala ka na-receive pinali sa Panginoon, he is a double-minded, sabi doon. Unstable in all his ways. Kapag yung mahina pa na ng palataya mo at wala ka natanggap sa mga prayer mo, so nagkakaroon ka ng doble-doble is dalawang isip. At hindi ka na nagiging matarap. Dito pumapasok yung aking pumakisabi, depression. That the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because at flower of the field, he will pass away. So, huwag natin ikumpara ang buhay lahat sa mga mayayaman na ganito ganyan. So, tandaan niya parang ang pagbulak-lak na mawawala din ito sa buhay na ito. Kung no sooner, sabi niya, at the sun risen with a burning heat, then it withered the grass, matutulad daw mo. Malalagdag ang mga bulaklak na po at yung kagandahan niya, mawawala din po yan. So the rich man also will fade away in his pursuit.
Kaya sabi natin, kung may mga problema tayo, huwag niyo ikukumpara ang buhay ninyo sa ibang tao. No? Bakit siya? Sama-sama tao niyan, ngayon yung nangyayari. No? Kaya pag-uunda. Kaya sabi niya, count it all joy. Signify to live, then to live before the mind. Yan. So suppose, consider. Ito yung sabihin ng count it all joy. I-consider mo, bakit ba ako may pagsubok? Ano ba ang nangyayari? Matapat naman ako sa Panginoon, ha? So, humingi ka ng wisdom ngayon, yung binabanggit ka nila. To hold a view or have an opinion with regard to something. So, tinan mo yung mga view na yan na binabanggit. No? Na sinasabi. Kaya kung tinan natin yung count it all joy. Anong ibig sabihin ng count it all joy? Experience of gladness. Pero, paano kung magkakaroon ng katayahan sa mga pagsubok? May sakit na yung anak ko, ganito ganyan, di ba? Bakit pa ako magsasaya? Paano ako magsasaya? Ito yung napakahirap na pakiramdam ng mga Kristiyano lalo-lalo na. Nagsisikap ka, nag-worship naman ako araw-araw, pero kuminsan kasi, yun ang iniisip natin Akala natin, okay na tayo Pero tingnan mo, there's something wrong. Bakit nagkasakit yung anak mo? Tingnan mo, ano bang ginawa mo? Nagkulang. Hindi naman ako nagkulang. Yan lagi natin sinasabi sa mga isip natin. Hindi naman ako nagkulang. Ito mga bagay, binibigay ko naman lahat. Ganito, no? Bakit pa nangyayari sa akin to? Bakit pa nangyayari sa asawa ko? Bakit pa nangyayari to sa tatay ko, nanay ko? So yung mga ganong katanungan na sinasabi natin ng mga pagsubok, ano po, tapat naman ako, bakit pagbibintangan pa ako? Ano ganyan na binabanggit? Kaya an informed and enlightened perspective allow us to see all trial through the eyes of faith. Ito po. Makikita mo pagsubok Ito. Kapag yung matunggihan pananampalataya ko sa Panginoon. Pero ang klase pananampalataya, sabi niya, walang pag-alinlangan. So, tingnan mo yung pananampalataya mo. Kasi kung minsan nag-aalinlangan po tayong lahat sa Panginoon. Diba? So, bakit nag-aalinlangan ka sa Panginoon? Alam niyo bakit? Bakit nag-aalinlangan sa Panginoon? Kasi meron kang guilty feelings Meron kang alam na ginagawa mong masama sa harapan ng Panginoon. Kaya ka nag-aalangan ngayon. Diba? So, kung wala kang ginagawa masama, bakit ka mag-aalangan? Alam mo, nandiyan ang Panginoon Diyos. Napakaraming pangako ng Panginoon sa Biblia na binabanggit. Okay? Kung titignan natin, sabi niya, faith motivates and sustains endurance with the view of our joyful expectation. Ano yung in-expect mo? In all trials, sabi ko nga lagi sinasabi, di ba? At the end of dark tunnel, there is always light. Lagi may liwanag Sa bawat pagsubok, sabi nga, huwag ka lang susuko. Huwag ka lang sumuko sa buhay nito. Then the moment na sumuko ka, talo ka Kuminsan kasi, yung mga tao, kung kailan ako nasamba, saka ako nagka-problema, di na nga ako aatin. Yan mga ganyan nangyayari. Na sinasabi. So kung dito na natin, babasahin ko dito sa Romans chapter 5, verse 1. No? Babasahin ko po sa inyo. Romans chapter 5, verse 1. Kung may mga video kayo sa cellphone ninyo, app ninyo, pwede nyo pong i-open. Samahan nyo po sa pagbabasa. Verse 1 to 5 po. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. So look at the promise here. Hindi po yung pangako. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That's the point there. Diba? So, pagsubok mo, huwag mo kalimutan, nandiyan ang Panginoong Jesus sa tabi mo. Lagi po nang doon sinasabi doon, di ba? Sabi niya ito, sa pamamagitan din naman, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilabi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Another point here, may pag-asa. No? There is hope. So pag tayo po ay dumadaan sa pagpagsubok, wag po kayo mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Alam niyo po ang technique, ang sikreto, kung may pagsubok kayo, lalo po kayo maglingkod sa Panginoon. Pag yun po siyang ipagbawal ng bahala, ito po nangyayari kasi sa mga kapatid natin karamihan. Yun po, may pagsubok na, hindi pa mag-aatin ng pagsampa. May pagsubok na, hindi pa magbabasa ng Biblia. May pagsubok na, hindi pa mananalangin sa Panginoon. Ang iniiling kagad sa Panginoon, yung mga bagay na para ikagaganda niya. No po. So, kung titignan natin, mga kapatid, malinaw kung sinasabi dito. Sabi nga niya, verse 3, at hindi lamang ngayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nagagalak tayo sa ating mga kalungkutan na nalalaman natin ang kapighatian ay gumagawa ng katigaan. So, kapag may kapaghatian, kalungkutan, hindi natin alam, no?
tayo po ay ginagawa lamang ng Panginoon na matuto tayo magtiyaga sa buhay na ito. Tandaan po ninyo, ang buhay sa mundong ito ay hindi mawawalan ng pagsubok, kalungkutan. Ngunit, ang pangako ng Panginoon, nandiyan, magtiyaga lang po tayo. Patience. Po, magpasensya lang po tayo buhay na nangyayari sa atin. Eh, sabi nga yung binasa ko na sa mga sa Tagalog, po, na Romans chapter 5. Kaya sila ngayon nagsialis sa harapan ng Sanhedrin. Na natulong sila yung bilang sa karapat-dapat na mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan. Acts chapter 5 verse 41. Yun po, ito yung mga apostol ng araw, talaga po naging malakas sila sa pagkat. Ang mga pagsubok sa kanila ay gano'n na lamang at hindi. Sa Philippians chapter 2 verse 17, sabi naman, oo, kahit ako'y maging hain sa paghandog at paglilingkod ng inyong pananampalataya. Yung sabi ni Pablo, kahit ako, i-offer ko ang sarili ko, sabi ni Pablo. No? Sa inyo pa na, ako'y nakikipagkatwa at nakikigalak sa inyong lahat. So, the point here, in verse 17, ako, kulitin na natin, kapag may sinusubok mo na kapatid, may mga hihirap, dapat po makisama tayo sa kanila. Tutulong po, the point here is yung pagtulong ng mga kapatiran. So, alam niyo po, di ba sabi kanina, count it all joy. Kapag kung isang kapatid na hihirap, na sinusubok, at ito idadamayan natin, doon po magkakaroon siya ng kaligayahan eh. Pero kung wala din niya mararamdaman, ang kapatid, lalo siya mabululog mo. Di po ba? Kaya nga po meron tayong church eh. We have this church. We belong to one body. Ano sabi ng Panginoon? Di ba? Share your burden with one another. Kapag may problema ka kapatid, tumawag ka sa isang kapatid. Sabihin mo may problema ka. Ano po? Depende sa problema mo ha. Kasi kung minsan, ang problema mo dahil wala ka pang bayad ng utang. Bakit ka ba nagka-utang? Ano po? Dahil kasi dami naman utang ka ng utang eh. Hindi ba? So na yung nagiging problema, lalo bumibigat ang buhay mo. Like for example, credit card. Diba? Kung mabili, credit card. So, hindi mo alam, no? Pabigat ng pabigat ang problema mo dahil sa credit card. Bakit? Ang babayaran mo ay minimum lang. Umutang ka ng 2,000, babayaran mo minimum niya 300. So, hindi mo alam, yung bayad mo 300, ang binayad mo lang yung 50 pesos. Yung nasasalin 250 na punta sa interest. Pabigat ka ng pabigat. So, yun yung nangyayari. So, kaya kung titingnan natin, no, yung burden na sinasabi ng Panginoon dito, ngayari, may nagkasakit ng anak mo, tulungan ka naman ng kapatid, di ba? Sabi mo, Brad, baka kailangan natin ito. Ngayon, titingnan din natin kung talagang wala ka bang pambili ng gamot. Di ba? Kasi kung minsan naman, sabihin mo, may problema, wala ka pambili. Bakit walang pambili ng gamot? Anong ginawa mo? Kasi kung minsan, unahin mo pa yung anak, unahin pa yung sigarilyo, wala kang pambili. So, yun yung nangyayari. Kaya lalong bibigay ka, kaya hindi ka magkakaroon ng kaligayahan. Yung sinasabi ng problema ng Panginoon dito, kung ikaw talaga ay tapat sa Panginoon dito. Diba sabi kanina, pananampalataya? Kaya kung ikaw ay tapat sa Panginoon, nandiyan ang kapatid, magtutulungan tayo. Huwag kang iiyak. No, lumapit ka sa kapatid, kasi malinaw na malinaw. Paghingi ko, i-share your burden with one another. At pamamagitan ito, napupulpil mo ang kautusan ng Diyos. So, dito sa kumanay to God. Kumano ito ng pangkayatan, magkakaroon kaya sinasabi kanina ni Santiago, count it all joy. Why? You do believe in God at nandito ka sa katawan ng Panginoon, magtutulungan tayo. Kaya natin problema eh. Walang problema hindi malalagpasan kung sama-sama tayo mga kapatid. Tama? 2 Corinthians chapter 7 verse 4. Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo. Malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo. Ako'y puspos ng kaaliwan. Nananagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapigatian. Ganun po. Daramdaman na ba yun to kay Pablo? Diba? Ako bilang dipulyo po, pagmaharamdam ko grabe. Eh, sinasabi niya, hindi ka nananagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapigatian. So, kahit may kalungkutan, diba? Masaya pa rin ako. Tinatawag, although may emotion tayo, ba't ito? Pero, andiyan lang yung Panginoon. Kaya lang yung bakit? Kung maaalala mo yung word of God, kapag may word of God sa buhay mo, maaalala mo talaga. Ano po? Na binabanggit. Sabi niya, sabi ni Pablo, I now rejoice in my suffering. Kanino? For you. Ganun po. Okay? So, bilang si Pablo, tagapangaral, misyonaryo, pagkakaan sa mga kapatiran, so nandiyan nagkakaroon siya ng suffering dahil sa kanila. And build up in my flesh what is lacking in the affliction of pride.
For the sake of His body, ng iglesia, which is the church. Yan, alang-alang sa iglesia. Dapat naman tayo lahat. Therefore, brethren, in all our affliction, sabi ni Papa sa natin, mga kapatid, our and distress, we were comforted concerning you by your faith. See? Nagko-comfort ako dahil nakikita ko pananampalataya mo, nakikita ko pananampalataya mo, nakikita ko pananampalataya mo. I was comforted eh. Ay, ito, may problema. Pero alam ko bakit. Ako, punta ako kasi kapatid na Kevin. Di ba? Alam ko, mahalala at matutulungan ako nito eh. Ako, punta ako si kapatid na Laurel, kapatid na Efren. Di ba? Si kapatid na Joy. Matutulungan ako nito. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito eh. We will be comforted eh. Dahil nakita ko yung pananampalataya mo eh. Di ba? So, paano ka mako-comfort ngayon kung yung pananampalataya ng kapatid mo hindi nag-a-attend? You will never be comforted. Tapos, itong kapatid mo, nag-a-ilo-ilo na ng mga bagay na ganyan. Naglalamyerda kayo sa Panginoon. So, hindi ka mako-comfort. Di ba? For what thanks can we render to God for you? Ano pa ang pwede mo ipagpadalamat sa Diyos para sa iyo? Sabi niya, for all the joy with which we rejoice for your sake before our God. Kaya po, sa harap ng ating Panginoon. Napagandang sinabi dito. Ayan, kaya sabi niya, dapat alalahanin ang mga nakaraang araw. Ito yung araw na yun. Sa mga gayon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nanuntis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. So, alalahanin mo nung nakaraan, nung ikaw ay sumunod sa Panginoon. No? Magtiis, 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 magtiis pa rin tayo. Lumaban tayo. Na una-una ay nag-iisang katawa-tawa dahil sa mga pagkasipayo at gayon din sa mga kahirapan. Kung minsan kasi, nakakatawa, din sabi ni Pablo rito, katawa-tawa mangyayari. Pero, at sa ikalawa, ay naging kasama niya ang mga inaring ngayon. Sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala. Nahabag tayo. Ano niyo po? Ano yung sinasabi dito? Considering na ikaw, Kristiyano nagsasuffer, ligtas ka na eh. Diba? Sumunod ka na kay Kristo eh. So, paano pa kaya yung mga nasa kasalanan? Diba? You are much better. Yung mas masaya ka doon. Ikaw, nagbabata ka ngayon dahil lang sa problema mo, dahil sa pananampalataya mo. Pero isa, may suffering daan na. Dahil paggawa niya ng kasalanan, wala pa siya sumusunod sa Panginoong Jesus. Kaya tayo sabi niya, kahabagan natin yung mga yun, sabi nito, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Palibasahin, inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aari, lalong mabuti at tumatagal. Ano yung pag-aari na yun? Ano yung pag-aari, sabi ng Panginoon, sa inyong sarili? Pag-aari, lalong mabuti at tumatagal. Hindi pinabanggit ko. Yung kaligtasan na nag-iisip, pag-aari mo na yun eh. Yung mga nasa talikala, yung nakakulong sa kasalanan. Di ba? So yun ang maganda dito eh, no? Tinalagang ka na ng talikala eh. Dinala ka na ng Panginoon sa kanyang liwanag. Di ba? Kaya sinasabi niya ito, sa pagdala ng Panginoon sa liwanag, may mga pagsubok eh. So, ang Panginoon, isa na sobra-sobrang pagsubok eh. Kung titignan natin eh. Hindi ko na may lagay yung picture ng Panginoon. Minsan hindi ko nalit sa cellphone ko. Hindi na natin. Kaya huwag na ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. So, di siya nabilin. Bilin sa atin, huwag niyo itakwil. Yung tiwala din sa Panginoon. At sabi niya, no? Na may takilang gantimpala. Yun po, so huwag itakwil, may gantimpala. Sabi niya po, that is count it all joy. Yun yung sinasabi ni Santiago kanina. Kapag kayo ay nangangailangan ng pag-itiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. What is the pangako? Anong pangako? Pangako. Kasama ka ng Diyos sa buhay na ito. Kapag ikaw namatay, wala nang hirap. Yung sinasabi ng mga namatay yung mga kapwa natin, namatay mga sa buhay na hindi naging Kristiyano, wala na siyang hirap. Yun ang mati. Mas kawawa po pa sila. Kaya sabi ko, habang nabubuhay kayo, maging Kristiyano kayo. Tanggapin si Kristo, tanggapin mag-bautismo kayo, di ba? Dahil sa oras na, kaya sabi, wala na siyang hirap, hindi niya alam, lalong mas mahirap, mas mahirap sa mga tao na ayaw sumunod sa utos ng Panginoon.
Kala mo lang na wala na hirap mo. Hirap ka na nga sa mundo, kapera kung baka nuluwa mo, huwag naman po. Di ba? Kaya sinasabi dito sa Panginoon, no? Huwag ninyong bitawan ang inyong pananampalataya. Upang kung inyong magawa kalooban ng Diyos, ay makitanggap kayo ng pangako. Kapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating. Yun, darating. At magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Pati niyo po ang binagit sa kapahamakan at ikaliligtas. So huwag kayong bumalik sa kapahamakan, mga kapatid. Manatili tayong tapat sa Panginoon. Manatili isa sa dito sa iglesia nito. Huwag kayong aalis. Ano man ang pagsubok doon sa buhay mo? Tandaan mo, bawat pagsubok ay mayroong katapusan po yan. Sinasabi, nalulungkot din po. Minsan ako dahil na ito ang mga ibang kapatid, umaalis sa iglesia. Kasi sinabi, bumalik na kami dula ng iglesia namin. O kaya, kami, sisinungaling pa sa'yo. Kung ninalaw mo, andoon yung mga pagsisinungaling. So, hindi ako magagawa. Kasi hindi ko sabihin ang hindi. Sabi niya, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Yan po. We are surrounded. Sa mundong dito, sa buhay mo, surrounded ka na eh. Yung sabi na, ano mga witnesses? Dalawang klase po yun eh. Witnesses ng kamunduan, pero yung witnesses ng Panginoon. Nakikita ko pa ng Panginoon. Kaya sabi niya, iwanan mo na yung mga bigat. Ano yung bigat? Ng iyong mga kasalanan na madali kang matangay, madali kang masakal. Sabi niya, at tumakbo ka ng may pagtitiis sa mga binigay sa iyong pagsubok ng Panginoon. Yun ang maganda sinasabi dito, tingnan mo si Cristo sa bawat pagsubok, sa bawat karigala, pataya, sakit sa buhay mo, tingnan mo natin ang Panginoong Jesus. And when you look to Jesus, tingnan mo yung sarili mo. Am I still on the way of Jesus? Tingnan mo yung sarili mo. Ano pa rin ba sa pinagaanan ni Cristo? Kuminsan kasi tumitingin tayo kay Cristo, pero palis tayo ng palis. Ano po tayo ni Cristo? Yun po yung nangyayari. No po, dasal ka ng dasal, pero hindi mo alam, palayo ka ng palayo. Bakit? Lumayo ka sa iglesia eh. Di ba? Lumabas ka sa kural eh. Di ba? Ang kural nito ay yung iglesia eh. Huwag kang dadapat. The moment na lumabas ka, nandiyan na po yung mga, ano po, nakasaksi sa iyo, nasasakaling ka na sa paligid mo. At yun yung kasalanan na sinasabi doon. Okay? Na binabagay ako na dito, sabi niya, endure the cross. No? Despising the sin. At mupo sa kanang kamay sa trono ng Diyos. No? Lahat po na nabubuhay ng matapat sa kay Cristo ay talaga po magsasuffer ng persecution. Ang klaseng persecution po. No? Ito po yung lilibaking pananampalataya mo. Diba? Kristyano ka na ngayon, may barkada ka. No? Aasarin ka rin yan. Wala ka ng panahon sa amin. Diba? So, diba hindi ka mawala ng panahon sa barkada mo? Huwag ka lang mawawalan ng panahon sa Diyos. Tandaan mo yun. Diba? Diba? Okay? Tandaan niyo po, yung barkada ninyo, nandyan lang yan. Yun po. At kailanman, hindi kayo matutulungan. Pero ang Diyos, lagi ka tutulungan. Kapag nawala sa iyo ang Diyos, yan ang mabigat ng problema. Ipili mo may Diyos ka pa, pero wala na. The moment na gumagawa tayo ng mali, na po, mawawala ako. Peter later wrote the same, Peter chapter 4, verse 26, should rejoice in the sufferings we undergo as Christian. Ayan. Like, 2 Corinthians 4:18, Colossians 3:1, sabi niya, this sounds absurd to those focused on the present. But for those who focus is on eternity and whose mind are enlightened by God's word. Hindi mo buti ha? See, paano ako masasaya? So, very absurd naman to. Pero kasi ang pinupokus mo kasi, yun nandito eh. Ang i-focus mo, yung darating na panahon. Kapag tinatanong mo yung darating na panahon, darating ng Panginoon Jesus. Yun yung sinasabi mo eh. Nabi ang ngayon na kaya mo nang malagpasan yung mga pagsubok, trial kung bilang sa Kristiyano. Sa buhay natin Kristiyano, tapat ka, dahil pagsubok, ano po? Lalo na po kung kayo ang tumatayo na isang ministro ng kongregasyon. Makikita niyo yung mga pagsubok. Pagsubok dahil sa kapatid, pagsubok sa buhay mo, parang sinandun na natin. Pero, bilang ministro, count it also eh. Bakit? Kasi hindi mo mabuti. Kasi hindi mo nabuti sinabi. Enlightened by God's word. See?
Yung salita ng Panginoon, napakaganda na pinangawa. Kaya sabi ng Panginoon, Thy word is a lamp unto my feet. Diyan ang pinaliwanag ng mangyayari sa buhay natin. Okay? So maraming trials, iba-iba eh. Ano po, human, disappointment, temptation, failure, sickness, accident, death. Ang dami na binabanggit natin. See? Na sinasabi dito. Yung anak ko kasi tumakas sa bahay namin eh. Namatay. Hindi po, yakin nanay. Namatay eh. Sumama doon, may mabilis pong patakbo ng kotse. Bangga silang lahat, patay silang apat. So ganun po nangyayari sa buhay natin. Kapag iuna mo ang ibang bagay sa Panginoon, baka abutin ka ng pangalanan. Hindi magbibigay kayo ng kalungkutan sa Panginoon. Kaya kayo mga anak na nandito, mahali ng mga magulang ninyo, huwag yung bigyan ng kalungkutan ng mga magulang ninyo. Pag sinabi ng magulang mo, parang magbubukas ng bahay, huwag ka na lumabas. Sumama sa pagkagal, huwag ka lang sumama. Diba? Mga magsiswimming kami, huwag ka lang sumama, sinabi mga mo, huwag na. Kapag kayo magsiswimming, sinulungan, taktak, huwag na. Pamataktak ka doon, huwag ka doon. Diba? So, okay lang nangyari eh. Makakakain kami sa ayagan mo, sige, kumain kayo. Pero yung mga malalayong lugar, pag sinabi ng magulang mo, huwag ka lang pumunta, huwag mo na ipilit sarili mo. No? Okay? Other trials come because we are Christians. Ayan to, ito ang mga trials ng Kristiyano. Since ang demonyo, Satan fights against us, and the world opposes us, we should expect glorious trials. Yung lagi yung sinasabi, kapag ikaw Kristiyano, itong katapan ng mundo eh. Yung kalaban mo, demonyo na ito eh. No? Kung minsan, may mga kapatid tayo nagpapadala sa demonyo. Kaya po tayo nagtatasa, huwag kayo magpadala sa demonyo para hindi kayo magkaroon ng pagsubok. At hindi rin kayo magbibigay ng problema sa kapatid mo. Ayan. Ano po? Na binabanggit. Okay? Tulitin natin, trial test our faith. Kapagkat ang aming magaang kapigatian na isang sandali lamang. Ay, ito yun, napakaganda sinabi niya ni Pablo sa mga taga-Corinto eh. Ipulong sila ng problema. Magaang kapigatian. Sandali lang. Bakit sabi natin na mabigat? Magaan lang daw eh. Kaya every problem is, bakit sinabi magaan? Why? Why Paul said magaan ang kapigatian? Bakit? Because Paul knows that God was with him. Yun yung maganda eh. Kaya ko to. Hindi na Panginoon Diyos eh. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Mas malaki ba ang mundo sa Panginoon? Hindi ah. Mas malaki ang Diyos sa buong mundo. Yun yung problem. Simple lang sa Panginoon yan. Malaki ang Diyos. Yun yung po. Pero maghintay ka lang. Maghintay ka lang. Habang naghihintay ka sa kasagutan mo, nang hinihingi mo kay God, maging tapat ka. Maglingkod ka. Pero the moment na nanghihingi ka kay God at hindi ka tapat, yung hinihintay mo, wala kang darating. Hindi po. Pero kung tapat ka sa kay God, nag-pray ka, hintayin mo, babagsak sa iyo sa kapayan. Kaya huwag ka na mag-expect kung hindi ka nang hindi tapat sa Panginoon Diyos. Sabi niya na isang sandali lamang, ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. When trials are met and endured by faith, we mature, our faith is strengthened, and we are purified. Yun, ganda nun, we are purified. Romans chapter 5, verse 3 and 4. Nabasa natin kanina yun. Sabi niya, ito, 1 Peter 1:7, upang pagsubok ay inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masugtungan sa ipapupuri at ikaluwalhati at ikararangal kapag pakahayag ni Yesu Cristo. Ang sinabi doon. Okay? And binanggit kanina na pinasa natin kanina, verse 4, at ang katigaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Doon. No? Ang binabanggit sa akin yun. But that patience has its perfect work. Ayan. The word let. Hayaan mo. Hayaan mo ng Diyos. May gusto mo ka? Lord, ikaw nang bahala. Then move on. Go. Kumilos ka. Gawin mo yung pinapagawa din ng Panginoon Diyos. Hayaan mo na ka. May problema ko, Lord. Ito po problema ko. Kumilos ka. Pansinin mo. Alam niyo po, may problema kayo. Tumulong ka sa kapwa mo. Gagaan. Diba? So, napanood ko sa pulubi nila pintan. Ma'am, yung nilapitan ka trabaho, bigyan mo naman akong gutom ko. Wala ko. Ako, trabaho, ilan na napitin. Wala ko mapapagkain. Eh, yung pulubi, dumi-dumi niya, nilapitan. Nagugutom ako, baka may pagkain ka. Ano yung pulubi? Binigay niya ngayon.
Ito lang napalimos ko. Bigay ko na lang sa iyo. Hindi ba papalimusan pa naman ako eh. Tanda sa pulubi, oh. Bigay ko na sa iyo ito. Hindi ba papalimusan pa naman ako. Oh, yung pulubi, umaasa na may matatanggap pa siya. Kaya bigay ko niya ng tao. At sino mo ano? Pero yung tao pa lang binigyan niya ng pera, bibigyan pala siya ng more than $100. See? Kaya po, yan yung sinasabi natin na kapag may problema, sumulong ka. Kung hindi yung problema mo, labitan mo sa kapatid. Yung mo, iba kapatid, baka pwede mo makatulong sa bahay, maglinis ako dyan. Kasi may problema ako eh. Sabi nyo, huwag ka maglinis, ito na yung pera, sige. Kaya na yung gamitin mo. Diba? Ano ba kailangan mo? Wala kang pambibigas, magbigyan mo ng bigas sa kapatid. Ganun lang yun. Tulong-tulong tayo, kaya yung trial mo yun, magkakaroon ka ng kagalakan, tama ko, di ba? Kaya yung maganda to, no? Ulitin na natin, we want to get our trials or difficulties over with quickly, but through growth, of course, best through resistant training. Ayan. Minsan, nagmamadali kagad tayo na masolve ito. Tandaan niyo po, walang problema na madali ang resolve. Unti-unti, dahan-dahan lang po. Hindi bigla ang masolve. Hanggang moment na nagmamadali ka, wala. Kasi nagmamadali ka, hindi mo isip siya. But let patience have its perfect work. Yung sabi ko kanina, instead of grumbling, complaining, no, umawak ka na may pasensya, namin yung patience in the trial. Patience does not do the work for us, but we, by holding on to patience. Kung umahawak tayo dapat papasensya, hindi yung siyang fakeness sa ating tubig, tayo sa buhay natin. No? At dito mag-produce ito ng maturity. Sinasabi ko kasi yung kanina po na sikreto para ikaw pagpalain ng Panginoon. Tumulong po tayo ng mga taong nangangailangan. Marami ka naman nakikita eh, di ba? Hindi yan dapat at minsan naranasan nyo kayo, may problema ka, nakadam ng lakad. Di ba? Yung anong gagawin mo, naranasan nyo na po ba yun? Yung gagawin ko ito. Diba? Tapos bigla may makita ka, nangangailangan ng tulog, nangangagalap pagkain. No, parang nagagalap ka. Mabuti pa ito, mabuti pa ako, nakakalakal ako. Itong tao nito pilay. Ano nasa niya ng demon? Kaya wala rin ako nagbigay ng tulong. Pero kung makita mo doon, nakakalakad ka, may pag-asa ka, pwede kang umabot sa pupunta mo, itong pilay. Wala na. Sige po yung maganda doon. Okay? Hindi na natin. As for wisdom, sabi niya, I-practice the wisdom, experience it, pamuhay mo ito. No? And through God's providential care, always way of escape. Yan ang paraan para matakasan natin ang mga pagsubok sa buhay na ito. Kaya sa umaga ito mga kapatid, tandaan natin, may purpose dati. Ito, ang ating mga pagsubok. Maniwala lang tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sinabi na ng Panginoon, paano tayo mamuhay at mag-react sa trial. Tinuro na sa ating lahat ko. Paano tayo mag-react sa mga pagsubok sa buhay natin. Hindi natin ang Panginoon lagi. God has promised to be with us. In us, eternal. Nangakuan niya tayo na kasama natin siya. Tutulungan niya tayo. Paralakasin niya tayo. Sumatiwala lang tayo sa Panginoon Diyos. Kasi mawawala ng pagtitiwala mga katanganan dito po. At sinabi namin, ang pagtitiwala ay meron po pagsunod lagi sa utos ng Panginoon. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, tapos hindi ka naman magsasamba, walang mangyayari sa iyo. Ang pagtitiwala ay may pagsamba, may pagsunod, may paggawa ng mabuti sa kapwa mo. Yan po ang sinasabi na kaya tayo po ay mananalangin. Kaya let us pray for the wisdom to allow God to use whatever need is His faith to bring us to maturity. Hindi mo kay God, Lord, tulungan mo po kung manawaan ang problema ko. At sa mga problema ko ito, tulungan mo ako na makatulong pa sa ibang tao. Yun po ang paganda na sinasabi. Mas believe, mas follow, mas trust. Ayan po ang sinasabi sa ating pamaga ito. Paano po magkaroon ng kaligayahan sa mga pagsubok sa buhay na ito. Ayan, huwag po tayo maging double-minded. Yun po, sapagkat makababada niyo sa ating screen, a double-minded man is unstable. A double-minded man cannot please God. No? Yung mga taong ganyan, hindi mo marinisip ang karunungan ng Diyos. Hindi mo maunawaan kung paano ka maging malatag sa mga trial, pagsubok na iyong dinaranas. Yan, let us focus to Jesus. Let us devote ourselves to God, to His Word. Let us dedicate our life to God.
Tayo po lahat ay magpasalamat at manalangin sa Panginoon. O Lord God in heaven, tunay Ama, natutunan namin sa umaga ito. Kaligayahan. Kaligayahan na hinahanap namin. Tuwing kami po ay naaaralan ng mga trials, pagsubok, problema sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, ang mundong ito ay punong-puno ng problema, punong-puno ng pagsubok. Pagkat kami, Panginoon Diyos, ay napapalandiran ito. Nandito po sa paligid namin. Ngunit, Panginoon Diyos, ano nga ba ang problema ito? Ito po, sa sandali lamang. Sapagkat sa aming pagtitiwala, pagsunod sila, alam namin na lagi mo kami kasama. Alam namin, sasagutin mo ang mga kaibigan at tutulungan mo kami sa anumang pagsubok na dinaranap ng bawat sa amin ngayon. At alam din po namin, Panginoon, na ang iyong mga salita ang nagbibigay lakas sa amin. Kaya kami po mga nandito mga kapatid sa Greenville. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang lahat ng bagay. Maging matatag kami, Panginoon Diyos. Maging matibay kami, anumang pagsubok na daranas namin sa buhay na ito. Ano man ito, Panginoon Diyos, kapagkat alam namin naman. Ito po ay may kadahilanan. Kaya gawin kami mag-aaral, maging matibay, tayo pa na ng palataya, sa pagkabay sa amin ang banal na Espiritu, at sa pagtanong namin sa aming Panginoong Yesus na magbibigay sa amin ng kaluwalhatian, kaginhawaan sa darating na panahon. Salamat po, Panginoon, sa araw ito. Ito po ang dalangin namin at pasasalamat sa pangalan po ng Yesus. Amen.